Magandang umaga po sa lahat. Magsisimula na po ang ating banal na misa. Isama po natin ang ating panalangin ng pasasalamat nila Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Palanque family, Dorado family, Wilma Domingo, Tomagan family, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Lovell and Jennifer Pintor, Luciano family, Dining family, and Lino family. Isama po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Seni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, at Mirna Pangilinan. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo Anchudora Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May, Christian, Anthony Vargas, Teresita, Ramiro Dicena, Maria Alona, at Antonio Consuelo, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating parokya. Alas 6 pa lang, di ba? Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas T. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng Kapaskuhan at ating pong ipinagdiriwang ngayong linggo ang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin.
maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Patawarin tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Paggalang, pagpaparangal, at pagkalinga sa Ama at Ina ang ipinangangaral ng Diyos sa pamamagitan ni Sirach. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay,
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pang-udlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, binubuo natin ang isang mag-anak at si Kristo mismo ang ating kinikilalang pinuno rito. Isinasalaysay sa atin ni San Pablo kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel.
Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos. Ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Na maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta po matapos ang isang linggo ng pagdiriwang ng Kapaskuhan o kapanganakan ni Jesus? Anong masasabi? Ha? Masaya naman. Individually, masaya. Okay ba yon? Pero bilang pamilya, kamusta? Yan. So maganda po na sa linggong ito, lagi po ito, no, pagkatapos ng Kapaskuhan, ang susunod na linggo ay kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Hindi sinabing mayamang pamilya, kundi banal na mag-anak. Hindi marangya o kung ano paman, kundi ang kailangan natin magkaroon ng isang banal na mag-anak. Hindi ko alam kung naisip ba nito o naisip ba natin nung tayo o kayo na magsimulang magpamilya. Ang pangarap kasi ninyo, no, kadalasan, ang pangarap po sa aking pamilya ay magkaroon ng isang malaking bahay, magkaroon ng maraming ari-arian, magkaroon ng maraming bagay sa mundong ito kasi inakala nga natin na para maging maginhawa ang pagsasama ng pamilya. Na siya naman talagang hinahangad natin, no? Pero hindi pwedeng mapunta lang sa ideal, hindi pwedeng mapunta lang sa pangarap lang o sa salita yung pagiging isang pamilya. Nakalimutan natin, nung nagsisimula pa lang kayong mag-asawa, wala pa yung mga anak, nung pinag-uusapan niyo, ano bang pangarap natin sa ating pamilya? Naisip ba na sana, no, sikapin natin na tayo ay maging
banal na mag-anak. Hindi ikaw si Jose, hindi ikaw si Maria, no? Pero pupwede tayo kasi nga kaya nga ibinibigay ito para pamarisan, para maging huwaran ng mga bubuo ng pamilya. Maging banal na mag-anak. Pag sinabi kasi banal, no? Ito ay mayroong pagtalima sa kautusan ng Diyos. Dahil sino ba ang nagtatag ng pamilya? Ang Diyos. Bakit ninais ng Diyos? Kasi babalikan natin ng konti, no? Ang kwento. Pwede namang si Maria na lang, solo parent. Nabuntis nga siya nang wala si Jose. Sa tulong ng Espiritu Santo, nabuntis. Si Jose, binalak niyang hiwalayan, pero hinabol ng Diyos. Kinausap ng Diyos, huwag kang matakot, pakasalan si Maria. Ituloy nyo. Ibig sabihin, plano ng Diyos sa isang pamilya, mayroong tatay, mayroong nanay, nandyan yung anak. Eh, ano bang ginagawa natin ngayon? Plano ba ng Diyos yan? O dahil sa katigasan ng ulo natin, kaya ganito nagiging sitwasyon ng pamilya. Nagkaroon tayo ng issue nitong nakalipas na buwan, na ito yung mga tinatawag natin mga irregular situations. Gusto ba talaga ng Diyos na ang maging tatay at nanay mo, parehong babae, parehong lalaki? Gusto ba ng Diyos at plano ba ng Diyos na ang magulang mo magsama ng hindi kasal? Balikan natin yung kwento nitong mag-anak na ito. O, ano nga ba ang nangyayari kasi sa pamilya natin, sa pamilya ninyo mismo? Hindi tayo pwedeng, okay na yan, ganyan na yan. Kasi normal na yan eh. Sa panahon ngayon, normal na yan. Marami po sa mga nag-abroad, ang dahilan kung bakit kayo nag-abroad, para sa pamilya. Para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Laging ganun, no? Laging pamilya. Ba't ka mag-abroad? Para sa mga anak ko, sa pamilya. Pagdating sa abroad, ang sasabihin, nalulungkot ako may pangangailangan din kasi ako. Kaya bumuo ng pamilya doon. Iniwan ng pamilya dito, bumuo ng pamilya doon. Dahil ba sa nakikita mo yung kahalagahan na mayroong kang pamilya? O, balik tayo. Kaya kung gusto natin, no, na maging magaan, kasi ito na yung huling araw, di ba? No? Huling araw ng taong 2023. Yay! Ano nangyari sa 2023? Papasok tayo, sasalubungin nyo na naman, sasalubungin natin yung pagpalit ng taon 2023, 2024. At anong ginagawa natin? Saan tayo nakatutok? Maglagay tayo ng mga bilog sa pintuan, lagyan mo ng bariya yung mga bulsa, kumpletuhin na natin yung 13, 12 bilog na prutas. Minsan di naman bilog. Bilog ba yung pinya? Bilog ba yung pakwa? Yung papaya, bilog ba yan? O ano-anong pinag-iisip nyo mga pamahiin, pati itlog nilalagay na lahat, ang daming pamahiin. Bakit daw? Para guminhawa ang buhay ng pamilya natin. Sabi nga ni, lumalabas ngayon, sabi ni Maricel Soriano, walang magbabagong taon dahil walang magbabago sa ugali ninyo. Kasi kahit anong bagong taon, pag hindi natin binago ang ugali, ang asal natin, walang mangyayari dyan. Kahit ilang ampaw pa ilagay mo sa pintuan, minsan naguguluhan, ano ba, Katoliko ka ba talaga o ano? Diba? Pinaghahalo-halo mo lahat, no? Ng pananampalataya ng Katoliko, paniniwala na ibang relihiyon, para lang swertehin. Walang swerte at walang malas. Nagiging mabigat ang pamumuhay natin dahil hindi natin ginagampanan ang role na dapat nating gampanan o kilalanin ang role ng bawat isa sa loob ng tahanan. Hahabaan ko ito kasi wala namang 9 a.m.
Hindi, meron kasi tayong Manto Festival pagkatapos nito. No? Pero maganda maganda sana kung ang pamilya matututo, lalo na sa pagdiriwang natin ito. Balikan natin yung mga pagbasa. At sana matandaan po ninyo, no? Sa mga binata at dalaga dito, tandaan ninyo na mabuti ito, ha? Kung bago kayo pumasok sa buhay pagpapamilya. Kasi isang bukasyon nito, no? At naniniwala po ako na kapag buo ang pamilya, buo ang lipunan. So bakit nasisira ang lipunan? Sinisira natin ang pamilya. Yan ang pundasyon. Sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, mga ama, binigyan kayo ng kapangyarihan o otoridad sa inyong pamilya. Binigyan kayo, ang Diyos ang nagbigay sa inyo, ang Diyos ang tumawag sa inyo. Ano sabi niya? No, dapat igalang natin, sundin natin ang ating mga ama. Hindi tayo nakapili at hindi tayo ang pumipili kung sino magiging tatay natin. Pero ang Diyos ang pumili niyan. Kung ano man ang nangyayari dyan, ano man ang nangyari sa tatay, mayroon niyang dahilan, mayroon din niyang pinanggalingan, mayroon din niyang karanasan. Pero kung ano man yan, hindi mo dapat alisin ang respeto sa iyong tatay. Maging lasenggo man yan, maging sugarol man yan, maging babaero man yan, tatay mo yan. Ang tatay mo ang may pananagutan sa Diyos. Pero ikaw bilang anak, respetuhin mo. Hanggat maaari. Hanggat kakayan, hindi hanggat kayanin mo. Kaya sabi niyo, mga anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Tandaan mo, tatanda ka rin, magiging ama ka rin pagdating ng araw. May iba, hindi naging tatay kasi ayaw nila maging tatay. Pagpaumanihan mo siya, sabi no? Pagpaumanhinan mo siya. Lahat naman po kayo, kahit nanay ka na, may tatay ka, nagkaroon ka ng tatay. Pero baka lang kasi hanggang sa puntong ito, dala-dala mo pa rin yung sama ng loob mo, hinanakit mo sa tatay mo kasi nga yung tatay mo kung ano-anong pinaggagawa. O sabihin na natin, pinabayaan kayo. Pero buhay ka pa hanggang ngayon. Iba, may sarili ka na rin pamilya. At sana maintindihan mo na rin anong pinanggalingan at bakit ganon yung tatay mo. Diba? Sa ikalawang pagbasa, kung pakikinggan lang talaga natin ito, no? Sana marunong tayong din mag-appreciate sa role ng bawat isa. At kapag may nagawang mali, pag nagkamali, kahit magulang po, kahit magulang, hindi magiging kabawasan sa pagiging magulang yung magpapaumanhin ka, kung magsosorry ka rin. Kaya sabi, wag mong paghihigpitan ng todo ang iyong mga anak. Iba po yung disiplina sa abuso na. May disiplina tayong tinatawag at kapangyarihan niyong disiplinahin ang inyong mga anak. Nasa inyo yan. Pero kapag nasaktan mo, huwag kang mahiya at huwag kang ma-pride na lumapit at humingi din ng pasensya. Kasi kalmado na kayo, di ba? Kalmado na. So kung mag-uusap kayo, maiintindihan na ng inyong anak kung bakit mo sila napalo, bakit mo sila nasigawan, o bakit mo sila pinaghigpitan? Bakit mo pinagbawalang wag lalabas, wag sasama sa barkada, wag mag-iinom? Maintindihan nila yan. Mga babae, ano ang sabi? Pasakop kayo sa inyong asawa. Babae ka. Ang role mo, maging asawa. May bahay.
Mga lalaki, sabi dito, ibigin mo ang inyong asawa. Huwag mong pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang kasi yan ang ikinalulugod ng Panginoon. Pag ano kasi, no, pag kinakasal, yung mag-aasawa, yung ikinakasal, tulala. O kaya naman, habang kinakasal, luto na kaya yung pansit, yung catering, okay na kaya. Kaya habang kadalasan, binabanggit naman ito sa kasal. Lalo na pag exchanging of vows na. Ito naman yun. O kaya lang, yung ninong-ninang wala pa. Naku, hindi, kulang yung mag-aabot sa atin. Kaya hindi natin naiintindihan yung papasukin natin. Naiintindihan, ma'am? Wag natin pagpalit-palitin yung mga role, yung mga anak, kung makaasta, kayo ang magulang. Tumanda lang yung magulang, kayo na ang paladesisyon. Hindi na kayo nagkukonsulta. Kasi nga, feeling nyo, alam na namin ang lahat. Kami nang masusunod. Lalo na kapag ikaw na ang, sa mga magulang, no? Ikaw na yung nag-aabot ng palad. Pengi naman panggamot. Pengi naman pambili ng pagkain. O, di ba nagpapalit ng role? Napapansin nyo ba minsan yung dialogue ng mga magulang, yan na yung dialogue ng mga anak ngayon. Ang titigas kasi ng ulo nyo, yan ang sinasabi ng magulang noon, ang tigas ng ulo nyo, ayaw nyo sumunod. Ngayon, ang mga anak, nay, tay, ang tigas ng ulo mo. Tapos gusto natin maging masaya ang bagong taon, pues, alisin na natin yung, total, matatanda na naman tayo. No? Tingnan yung mga katabi niya, matanda na. No? Saka nagkaanak ka na rin, may anak ka na rin. Baka yung sama ng loob mo doon sa magulang mo, ipinapasa mo pa sa anak mo. O kaya tuloy, pasa-pasa ng sama ng loob. Okay pa ba tayo? Ang sarap kasi sanang pag-usapan, no? Para gabay sa mga mag-anak. Kaya lang yung mga pamilya, tulog pa hanggang ngayon. Pinaka-importante po, kung narinig ninyo sa ating ebanghelyo, ano ba ang ginawa ni Jesus at ni Maria at ni Jose? Saan dinala si Jesus? Sa templo para gampanan ang kanilang tungkulin na dapat ang mga anak dinadala sa simbahan. Isipin ninyo po, no? Mayroon bang alaala o memory na sabay kayong nagsimba bilang pamilya? Kailan yung huli na maalala ninyong magkakasama ang tatay, nanay, anak o mga anak? Kailan nangyari? Pasko. Salamat naman kung lately lang, nung linggo lang. Salamat, no? Kasi yun yung kailangan. Yung magpapatatag sa isang mag-anak. Kaya nga sabi sa Salmong tugunan, no? Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Lalo tigit, mapalad ang isang pamilyang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Yun ang magpapabanal sa atin. Kapag banal ang isang pamilya o ang mga tao sa loob ng tahanan, hindi mo magagawang murahin ang isa't isa, hindi mo magagawang laitin ang isa't isa. Kasi banal kayo. So, hindi lang sana po ideal, hindi lang sana sa commercial buo ang pamilya, kundi sa totoong buhay. Yung reality, gawin nating reality, yung pangarap natin na magkaroon ng isang banal na mag-anak at hindi naman po malayo yan dahil nakaya yan ni Maria at Jose. Amen?
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon mula at paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katonika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal, at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pabayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bunga alay, halo
Manala Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus na Panginoon, ligtas mo kami na lang.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabi naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayaho kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng naalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, iparaw ka sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen.
silang ng mananako, na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isindi lang sa sabsaban, ang mahirap at ang mga pinagbubuhay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasako na pag-ibig sa sansinuko. Mga anghel ay nag-aawit na, ang mga tao ay nagdiriwang sa pagsilang ng mananako, na siyang tunay na anak ng Diyos. Bagamat isinilang sa saksakan, ang mahirap at ang mga rinagbubuhay, sapagkat tunay na Diyos ang siyang magsasabong na pag-ibig sa sansinuko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa kapistahan ng ating parokya. Sa ating simbahan, maraming kailangan, na maisaayos ng ang lahat masiyahan, maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban, ang tulong siyang kailangan sa pagtagumpay ng ating simbahan. Ngunit at bigayang tunay, meron ang solidad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan, na maisaayos na ang lahat masiyahan, maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban, ang tulong siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Hanggat ngunit ang biyayang tunay, pero ng soledad, siyang Pagkatapos ng ating banal na misa ay ang Manto Festival. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng gabi at sa ika-8 ng gabi. Bukas ng Enero ay ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, at kapistahan ng ating parokya. Ang ating pong banal na misa sa ika-9 ng umaga ay pangungunahan ng kanyang kabunghian, Jose Cardinal Advincula. Pagkatapos naman ng ika-6 ng gabing misa ay ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Soledad.
Mula po sa ating Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, ang taos-pusong pasasalamat sa ating mas sponsor na si Naginang Binilda Oronce and Family. Maraming salamat po. Sa altar server, Wiselep at sa lahat na nag-ali ng mga sobre, maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Karagdagan lang po. Bago matapos ang taon, nais ko lang po magpasalamat sa inyong lahat, sa inyo po mga suporta, tulong, donasyon dito po sa ating parokya para may pagpatuloy natin at mas pasiglahin ang ating pong pananampalataya sa tulong ng mahal na Biren ng Solidad. Dalangin po namin buong komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad na kayo po ay pagpalain pa ng ating Panginoon, gabayan, lalo tigit, ilayo sa anumang mga kapahamakan kasama ang inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. At gaya po ng nabanggit, baka po pumunta kayo ng 6 a.m. bukas. No? Tulog pa po kami noon. Tulog pa. Pahinga muna. Ang misa natin ay 9 a.m. Kasi yung bagong taon, baka mapuyat. At bukas po yung mismong kapistahan ng mahal na Birhen ng Solidad. Siyempre kasabay po nito ang pagdiriwang ng Mary Mother of God. So holiday of obligation po yan. Kaya sana po ay wag nating makaligtaan na magsimba po bukas. At ingat po kayo sa kung hindi po mapipigilan dahil sa katigasan ng ulo, mag-ingat po sa paputok. Ayaw natin na bagong taon, wala tayong bahay. Uso po ang sunog dahil dun sa mga quitis na kapag bumababa na may apoy. So kung ayaw niyong mawalan ng bahay, maging mapagmasid. At kung magpapaputok naman kayo, tiyakin ninyo na sa tapat ng inyong bahay o kaya sa loob ng bahay. No? Para mawala daw yung malas. No? Di ba? Linisin nyo naman. No? Linisin nyo naman yung paligid. Ha? Pagmulat mo ng mata, bukod sa usok, kalat, basura. So, anong paniniwala ng iba? Diba? Unang taon, marumi. Unang araw, marumi. Buong taon, marumi. Yan. Pero linisin naman po, ha? Kung merong itinalaga na area kung saan magpapaputo, magpapalusis sa barangay ninyo, doon na lang po. Huwag na sa tapat o huwag na sa eskinita ninyo kasi delikado po, ha? Pwede pong mag-ingay, kung gusto nyo mag-ingay, isigaw nyo lahat ng sama ng loob ninyo, mahinanakit ninyo, isigaw ninyo, palakasan na lang. No? Muha na lang kayo ng planggana, kaldero, kaserola, yun na, no? Hindi pagagastos. So, sana po, pagdiwang natin ang pagsalubong ng bagong taon na ligtas at mapayapa. Magkita-kita po tayo bukas. No? Pero may misa po, yung pagsalubong ng bisperas ng pagdiriwang ng mahal na Birheng Ina ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdudulot ng liwanag sa banal na araw, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year, Father.